Samantala, una sa mga prioridad ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang pagpasa ng maayos at malinis na proposed 2026 national budget. Umarangkada na rin ang deliberasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee para linisin ang nilalaman ng budget proposal. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sinimulan na ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng House Committee on Appropriations ang pagsaayos sa nilalaman ng proposed 2026 national budget bago ito isalang sa plenaryo ng Kamara. Pangunahing tinalakay ng BARC kung saan ililipat ang 255 billion pesos na inalis sa budget ng DPWH para sana sa flood control projects. Ayon kay Appropriations Panel Chair Micaela Swansing, alinsunod sa inilabas na menu at guidance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangunahin nilang pinaglaanan ng nasabing pondo ang sektor ng edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pang human capital development areas. Kung dati pribado ang small committee meetings kung saan isinasapinal ang nilalaman ng budget proposal, ngayon bukas sa publiko ang diskusyon ng BARC. This is in line with the commitment of the Committee on Appropriations and the leadership of the House of Representatives to abolish the small committee in order to advocate for a more open, transparent, and participative budget process. Sa kanyang kauna-unahang panayam sa media mula nang siya'y maluklok bilang pinuno ng Kamara, iginiit ni House Speaker Faustino Bogie D. III na una sa kanyang prioridad ang pagpasa ng maayos at malinis na 2026 budget proposal sa tamang oras. Talaga ang pinaglalaanan natin ng oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Hinihiling po sa inyong lahat na sama-sama nating bantayan ang proposed budget na to nang matiyak na tama ang paglalaanan ng pondo ng bawat sentimo para po sa ating sambayanan. Kaugnay naman sa mga pagdinig ng House Infrastructure Committee ukol sa maanumalyang flood control project sa bansa, tingin ni Speaker D, mas mainam kung isusumiti na ng Infracom sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga nakalap nilang papeles at ebidensya. Isa sa mga nadadawit sa issue si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na ngayon pinauuwi na rin ni Speaker D. Pero kung hindi pa rin uuwi si Ko sa itinakdang deadline, posible kayang maharap na siya sa ethics complaint? Siguro pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Saldico. Para naman maibalik ang tiwala ng taong bayan, suportado rin ni Speaker D ang panawagan ng ilan na dapat ay maisapubliko na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Maging siya, handa raw niya itong gawin. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.